Muli po tayong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid na dumalo sa araw na ito, sa mahalagang araw na ito na para sa ating mga pag-aaral at pagsamba na ginagawa. Meron po kayong mga katanungan na ipaglingkod po natin sa iba, Brother Raymond. Brad, di ba sinasabi sa Bible na bawal gamitin ang salita ng Panginoon, ang Panginoon, sa walang katuturan? Opo. Katulad halimbawa, ang inspiration. Oh my God! Oh my God! Di ba? Kasalanan yun? Bawal po yan kasi... Sa Malinyaw 1, yung hindi narating ng salita ng Diyos sa mga bundok, sa malalayang lugar, sila ba'y ligtas? Yun ang akin. Kung hindi po nakarating. Kung hindi narating ng salita ng Diyos, siyempre malalayo sila. Sa ano po, sa panahon natin ngayon ay madali na pong makarating ang mensahe. Siguro yung baka nung una po, yung mga hindi nakakaabot. Kaya bahagi ng bawat tinawag na hinti ni Apostol Pablo na ipangaral dun sa malalayo. Kaya kung mapapasin po nyo, nagkaroon ng scatter. Yan, yung mga nagkaroon ng paglawak na yung iglesia ay dumami dahil yung malalayo ay nakaabot. Pero yun po ba yung mga parang dati, ano ba yung mga kita, gano'n, hindi nakaalam? Hanggang sa pinamatayan nila na hindi sila nakaka... Dito po, mababasa natin sa Roma. May nakalagay na ganito. Roma chapter 2:12. Ano raso 12? 2:12 ba yun? 2:12. Ayun. Ito po, sa 2:14. Bro, tama, 2:12 din. Mag-isa po natin sa 2:12. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. Kahit po pala sila ay walang tinanggap na kautusan noong una, mapapahamak sila kung sila'y gumawa ng mali kasi ang Diyos ang hahatol. Ano po? At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan, ito yung mga nakaalam, ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa kaharian ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan, yung may mga mabubuting gawa, ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo, yung mga dati po yun, yung hindi nila alam kasi yung mga Hudyo, meron silang tinatawag na codified law of Moses. Nasabi, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, yung mabuti, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mabuti, kahit pala tayo ay hindi naabot ng isang tao ito, alam pa rin niya yung mabuting masama na inilagay ng Diyos dito sa kanyang puso. Ibig sabihin, halimbawa, wala namang hindi nila alam yung kautusan, pero alam ng isang lingkod na masama pumatay, masama mangrape, masama magnakaw, kakatulan siya doon ng Diyos, doon sa nalalaman niya na yun. Ano po, kaya yung po kasi tinutukoy dito sa chapter 2 na ito ay sa pagitan ng Hudyo at ng Hintil. Dahil tayo yung tinatawag na walang kautusan, yung malalayo. Sapagkat sila yung may kautusan na mga malapit sa Diyos na nakaalam. Pero sa kabila no, sila na yung malapit, sila pa yung matitindi kasalanan. Nasa chapter, ano rin yung bro, diba? Romans chapter 2 din. Ano po? Yung nakalagay doon. Kaya, depende ito sa tinatawag na kautusan. Ano po? Kung may kautusan o wala. Dito sa 2, sa chapter 2 pa rin, hindi, 3 yata. Ayun, chapter 2, 17. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo, ito yung mga nakakaalam ng kautusan, nasa salig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban, ito yung mga Hudyo, ay sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling
palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan at ano ba? Kakatiwala. At nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag. Tayo yun eh, yung mga hindi, yung wala pa kautusan. Ilaw ng nasa kadiliman. Tagasaway sa mga di nakakaalam. Yung mga udyo, tayo yung sinasaway. Guro ng mga bata na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Yun. Ano po? Sumalino doon, may kautusan ka, may kautusan mo o walang kautusan, hahatulan pa rin ng Diyos yung gawa ng tao. So sa kayo naman po, sa ibang lugar, kahit yan ay bundok pa, may nakarating na kasi yung mga ita, gumagamit ka nito. Sa eleksyon lang eh, nakita ko nung eleksyon nung ano na yan, nakaraang eleksyon, ay mga ita, marunong na rin. Mga nasa bundok doon sa amin, kagagano na. Kaya nakakapanood na rin sila. Ibig sabihin, Brad, yung lahat ng tao, Apo. hatulan ng Panginoon. Apo. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakarating. Kalwalatian. Eh tayo, ng mga nakakaalam, yung kagaya nung kanina, tinuturo sa atin na kung mapalad ka yung ganito, yung mga mabababang loob, yung mga pinag-uusig, yung mga inaalimura, yun. Ito, sa kabila po noon, yung pagiging namang isang Kristiyano na nakakaalam ng kautusan, alam natin to, so tayo naman ay na-inform na dito sa ganitong bagay na sa atin naman nakakaalam, huwag natin iwan para hindi tayo maparusahan. Sige ba kayo, Sister Daisy po? Maliwanag sa atin na iba yung laban noon, Opo. laban ngayon. Opo. Nung nilatag yung Beatitude. Para to sa Gen Z, yung tanong ko. Paano mo gagamitin yung Beatitude habang pinoprotektahan mo yung sarili mo dahil mas lamang na ngayon yung masama kung konti na yung nakaka-follow ng Beatitude. So, paano mo siya gagamitin o hanggang saan yung sinasabing mapapalad kung ang mga taong nakapaligid sa'yo ay nananamantala at mga abusado na pwede ka nang mapahamak? Opo. Totoo po yun. Yung sinasabi ni Sister Daisy na yun kasi ang influensya ng social media, lalo sa ngayon sa mga kabataan, ay talaga pong napakalakas. Kaya ang nakikita ko po sa atin, ng mga nakakaalam nito, dapat ma-inform natin sila siguro through Messenger o Facebook na mapaalalahanan itong mga teens natin, yung iba naman maisama sa ganitong gawain ng paglilingkod kasi yung kanilang mga kinabibilangan na grupo sa eskwelahan eh marami din tinuturo pagdating sa social media. Ano po? Hindi naman natin sinasabing masama yung social media, kaso lang mali yung paggamit. Ano po? Kaya aware din tayo ng mga nakakaalam nito sa ating mga anak, sa ating mga sa ating kaibigan, na masabi natin sa kanila yung kalooban ng Diyos na ito na yun ay masama. Kasi may yung mga iba kasi hindi tinatanggap na masama yung kanilang ginagawa. At mataas ang bilang ngayon ng mga kabataan na halos walang pakialam sa pagsisimba. Madami yung mga ang gusto, mga party goers, ayan, yung mga grupo-grupo na sinasamahan nila na maaaring maka-apekto sa kanila. Kaya bilang isang Kristiyano po, ang nakikita ko naman sa part natin, maituro pa rin sa kanila natin kung sino man po yung may ganong kaso, maituro natin sa kanila, dalhin natin dito sila, mapaalalahanan sila sapagkat tayo yung mga tanglaw, yung light of the world. Ano po? Magbibigay ng enlightenment sa kanilang mga kaisipan, magbibigay ng lasa, asin, yung masusustansyang salita na dapat nilang malaman para mailayo sila sa ganon. Kasi yung mga ibang kabataan, tunay po yun na mahirap sila himukin. Lalo na pag yan yung nakatapos na ng high school, mga nasa college level na, iba na yung kanilang pagtanaw. Kasi open na yan sa lahat eh. Yung mga nightlife, yung mga gimmicks, yan, ano-ano na yung kanilang ginagawa. So mababantayan po natin yun kung bilang mga magulang, o kapatid sa iglesia na sumasamba, o kaya naman ay tito, tita, lolo, lola, nanay, tatay, na may daladala ng salita ng Diyos, mapapaalalahanan ko sila.